Batong buhay ay dakilang manunubos mula sa kanyang tubig ng buhay handog. Batong buhay ay si Kristong manunubos, walang bayad, tubig ng buhay ay handog. Sa aming mga magulang at mga kapatid, minsan pa po kaming mga Kristiyanong naliwanagan sa salita ng Diyos ay nag-aanyaya upang samahan sa ating pag-aaral sa banal na aklat. Tayo po'y manalangin. Ama, minsan pa po kami lumalapit sa inyong harapan. Sana, Panginoon Diyos, kung paano po nang nakita mo ang bawat isa sa amin, kami nagpakababa, ikaw po'y nagpakilala sa amin. Ganyan mo po sanang makikitang kababaan para kami ay inyong turuan. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, Amen. Narito po ang ating kapatid. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Kami nga po ang mga Kristiyanong naliwanagan sa mga salita ng Diyos, kaya nakita po namin ang dalisay na Kristyanismo. Sa English po, tinatawag itong pure Christianity. At kagaya po ng madalas ninyong marinig sa amin, na talagang bago nagpakilala sa amin ng Panginoong Jesucristo, ay kinakailangang makita muna niya na kami nagpapakababa sa kanyang harapan. Kaya nakilala po namin kung sino siya. At amin din pong nakilala kung sino ang amang Diyos at kung ano ang kanyang pangalan. Dahil sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa 1:8-19, kapag ako ay inyong nakilala, ay makikilala rin ninyo ang aking Ama. At nakita rin po namin na ang mga salita ng Diyos na ating binabasa sa banal na aklat, ito pala yung mga talinhaga. Kagaya ng kanyang ipinahayag sa Mateo 13:35 at sa awit 78:2. Para po ito ay maaaring maunawaan ng tao, kinakailangan muna palang ipaliwanag mismo ng Diyos sa tao, katulad ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa Marcos 4:34. At isa pa pong kapahayagang natanggap namin sa Panginoon, na sino mang taong nagpapakababa sa kanyang harapan, siya pala ay magkakaroon ng dalawang buhay. Ang isa riyan ay ang spiritual na buhay, na kung saan ang lubusang pagdedepende sa amang Diyos, sa kanyang mga salita, paghingi sa kanyang habag, paghihintay sa kanyang pagpapaliwanag para maunawaan ang kanyang mga salita. Ang isa naman po ay ang physical na buhay, kung saan hindi naman pala dapat magdepende sa amang Diyos. Hindi dapat hilingin sa kanya yung kinakailangang material sa iyong physical na buhay. Kaya ito po ay nakita naming pinatotohanan ng ating Panginoong Jesucristo. Nang siya ay mabuhay dito sa lupa, wala po tayong mababasang humingi siya ng material na bagay sa kanyang hamang Diyos, kundi lahat ng kanyang pangangailangan niya, ito'y tinugunan niya sa pamagitan ng paghahanap buhay bilang isang karpintero. At ito po ay nakita rin nating makatotohanan sa naging buhay ni Pablo. Atin pong mababasa sa sinulat ni Pablo, ang sabi niya, gayahin ninyo ako kung paano ko tinularan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kay Pablo po wala rin tayong mababasang siya'y humingi ng pagkain pisikal o material na bagay sa amang Diyos. Para matugunan yung kanyang mga pangangailangan yan, siya'y nagtrabaho rin bilang tagagawa ng tolda. At isa pa pong patotoo ni Pablo, na dapat talagang magtrabaho ang isang tunay na anak ng Diyos para matugunan yung kanyang mga material na pangangailangan. Ito po ay isinulat niya sa 2 Thessalonians 3:10. Ang sabi po niya, huwag ninyong pakainin yung hindi nagtatrabaho.
Kaya kami pong umaangkin ng mga tunay na Kristiyano sa ating panahon kung paano ang ginawa ni Pablo, ganyan din po namin tinutularan ng Panginoong Hesukristo bilang isang modelo. Sa loob po ng isang linggo kami nagtatrabaho rin para matugunan yung aming mga pangangailangan sa aming physical na buhay. Ito naman pong programa natin sa radyo, ito ang isang halimbawa na kung paano sa spiritual na buhay, sa mga salita ng Diyos, hindi po kami nagdidepende sa mga tao, kundi hinihingi talaga sa Diyos kung ano ang ibig sabihin ng kanyang mga salita. Kaya kayo po ang makakapagpatunay na dito sa ating programa ay walang paliwanag namin o sariling paliwanag, kundi kami po ay naghihintay lamang sa Diyos. Kaya sa bawat pagharap po namin sa Panginoon ay lubos ang aming kasiyahan dahil alam po namin siya ang may kagustuhan na kami mag-ipon-ipon, makasama kayo, tayong lahat ay mag-aral sa mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagtatanong mismo sa Panginoon kung ano ba ang ibig sabihin ng kanyang mga sinasabi na ating nababasa naman sa banal na aklat. Tayo po ngayon ay itatalakay na naman ng isang kahilingan na ipinadala sa pamamagitan ng text. Basahin po natin. Ako po ay taga-subaybay ng inyong programa sa radyo. Ang hindi po malinaw sa akin ay kung mamatay ang physical na sanggol, saan pupunta? Sa impyerno o sa langit? Gusto po naming ipagbigay alam na ang paksang tatalakayin natin ngayon, ito ay masyadong komplikado. Baka hindi ito pwedeng maunawaan sa isang beses na pakinggan mo. Dahil kung titignan mo, ito ay salungat sa isip at sa damdamin ng tao. Pero pwede po ninyo itong i-record. Sana ganun nga inyong gawin para pakinggan ito ninyo ng ulit-ulit. Baka sa ganun pong pagkakataon, magawa ninyong magpakababa sa harapan ng Diyos at lubusan ninyong maunawaan itong kanyang ipapahayag sa atin. Nang sa ganoon ay inyo pong mapasalamatan ng Panginoon at makita ninyong totoo nga ang kanyang sinabi na ito ay isang lihim pero ngayon ay ipinahayag ng Diyos sa inyo. Dahil hindi po kaila sa inyo na noong kami hindi pa nagpakababa sa harapan ng Panginoon, kami po ay nagbabasa ng banal na aklat at kami po ay nakikinig sa aming mga mangangaral kapag ipinapaliwanag ang mga salita ng Diyos. Kapag meron pong nagtatanong sa amin noon, lalo na tinalakay ng aming mga mangangaral ang kanilang itinanong, kami po ay may pagmamalaking sasagot doon sa katanungan. Kaya inaangkin po namin noon, alam namin ang mga salita ng Diyos. Kung sa kalagayan nating noon, kapatid, nung tayo hindi pa nagpakababa sa harapan ng Diyos at dumating sa atin itong katanungan ito, ano kaya ang pupwede nating isagot sa Kanya? Ito pong nabanggit na paksa tungkol sa mga bata na namatay. Sa akin pong nakagisnang reliyon bilang isang Katoliko, ang pinangangaral ng aming mga mangaral na pare sa amin tungkol dito, na kapag ang isang sanggol ay namatay, siya'y mapupunta sa langit sa harapan ng Diyos. Dahil ang sabi nila, ang isang sanggol ay walang bayad na kasalanan, siya'y malinis. Kaya tuloy-tuloy siya sa langit pag siya'y namatay. At meron pa po silang sinasabi na ang isang sanggol na namatay, siya'y magiging anghel. Kaya yun po ang paniniwalang natanim sa amin tungkol sa mga namamatay na sanggol. Yun lang po. Ako po ay galing sa mga Pentecostal Charismatic. Parang wala po akong natatandaan na ito'y tinalakay ng aming tagapagturo. Pero kung ako po ang tatanungin nila noon, ang sasabihin ko kung ano ang narinig ko sa kapatid na ibinagi ngayon, yun din po ang sasabihin ko dahil yun ang alam ko
mula nang ako po ay Katoliko hanggang sa pagdating sa mga Pentecostal Charismatic. Ako po ay dating oneness. Minsan po tinalakay namin itong nasabing paksa tungkol sa mga sanggol. Ang narinig ko pong sinabi ng aming tagapagturo, wala akong may papaliwanag tungkol dyan sa tanong mo, sabi po dyan sa nagtanong sa kanya. Sapagkat ang Bible ay silent dyan. Wala siyang sinasabi, ang Bible ay walang sinasabi kung sa langit o sa impyerno pupunta ang sanggol. Pero masasabi ko lang, sabi niya, ang Diyos lamang nakakalam kung saan niya dadali na sanggol. Kaya ako, wala akong maaaring may ipapaliwanag sa inyo. Yun lang po. Sa mga narinig po ninyo, ganyan ang aming nalalaman tungkol po dito sa tanong para sa mga sanggol. Yan po ay noong hindi pa kami nagpakababa sa harapan ng Panginoon. Pero nang kami po ay magpakababa naman sa kanyang harapan, dito po namin nakita na kami pala noon ay nasa ilalim ng sumpa ayon sa Jeremias 17:5, dahil kami po ay nagdidepende o nagtitiwala sa aming mga mangaral para sa salita ng Diyos. At noon ang akala po namin kami ay nagtitiwala na sa Diyos, pero sa hindi namin nalalaman ay hindi po pala totoo yon. Yon ay isang pagpapaimbabaw lamang sa harapan ng Diyos, dahil ginamit po namin ang aming sariling kakayahan para unawain ang sinasabi ng Diyos. Dahil maliwanag naman po sa aming unawa ang sabi ni Jesucristo, pabayaan ninyo ang mga bata na lumapit sa akin, dahil para sa kanila ang kaharian ng Diyos sa langit. Sapagkat napakalinaw naman po talaga na minamahal ni Jesucristo ang mga bata. Ayon po yung ating sinabi kanina, yun po ay nakasulat sa Mateo 19:14. Narito po ang Mateo 19:14. Datapwat sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo ang maliit na bata at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin, sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. Hindi po ba maliwanag yan? Pero ang sabi ng ating Panginoon, hindi dapat magtiwala sa sarili ang tao, kundi dapat lamang siyang magtiwala sa Diyos, ayon sa Kawikaan 3:5. At sa hindi rin po namin nalalaman, kami pala noon ay biktima ng aming damdamin, dahil hindi po ba napakasarap pakinggan na ang isang sanggol ay mapunta sa langit? Dahil tama nga, sino sa mga tao ang magsasabing mayroong kasalanan ng sanggol? Walang bahid ng kasalanan yan, malinis yan sa harapan ng Panginoon. Kaya napakasarap sa damdamin na siya ay talagang dapat mapunta sa kaharian ng Diyos sa langit. Pero hindi po namin nalaman na noon pa pala ay nandoon na ang saway ng Diyos sa Jeremias 17:9, na kung saan na ang puso ang siyang pinakamandaraya sa lahat. Kaya dito na po namin naunawaan ng mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo, kapag siya ay nagsasalita, hindi nila ginagamit ang kanilang isip para unawain yung sinasabi ng ating Panginoon. At hindi rin nila ginagamit ang kanilang damdamin kung ano ang masarap doon sa sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, bagkus ay naghihintay lamang sila sa Kanya. Kung ano ang ipapaliwanag ng ating Panginoon, yun lang ang kanilang tinatanggap at pinapaniwalaan, kontra man sa kanilang sariling unawa o kontra man sa kanilang damdamin. Kaya sana po sa oras na ito ay ganyan din ang ating gagawin sa harapan ng Panginoon. Tayo po'y magtatanong ngayon sa ating Panginoong Diyos. Panginoon, ito po bang aming iniisip tungkol sa mga sanggol ay tama po ba? Hindi nyo ba narinig ang sinabi ko sa 1:3 magmula 3 hanggang 5, na maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos.
At maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. At hindi nyo ba narinig magsalita si David tungkol sa sinabi ko sa kanya? Awit 51:5. Narito, ako'y nanyuan sa kasamaan, at sa kasalanan ay pinaglihi ako ng aking ina. At hindi nyo rin ba narinig ang ipinahayag ko kay Pablo na sinabi naman niya sa inyo? Roma 5:12. Kaya kung paana sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao, sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Panginoon, ang ibig po ba ninyong sabihin na mamana ang kasalanan? Bakit po dito sa Ezekiel 18:20 at sa Deuteronomio 24:16, ganito naman ang sinasabi ninyo? Hindi po pwedeng ilipat o ipamana ang kasalanan. Paano po yun? Ezekiel 18:20. Ang kaluluwa na nagkakasala mamamatay. Ang anak ay hindi magdaranas ng kasamaan ng ama, o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matwid ay nasa kanya, at ang kasamaan ng masama ay sa kanya. Dito naman po sa Deuteronomio 24:16, hindi papatayin ng mga magulang dahil sa mga anak, ni ang mga anak ay papatayin dahil sa mga magulang. Bawat tao ay papatayin dahil sa kanyang sariling kasalanan. Panginoon, mukha po yatang magulo dahil magkakasalungat ang mga sinasabi ninyo. Kaya nga, ulitin kong sinasabi sa inyo na dapat lamang kayong magtiwala sa akin at huwag kayong magtiwala sa inyong sariling kakayahan at unawa, o magtiwala man sa inyong kapwa-tao. Panginoon, hindi po ba ipinahayag ninyo sa amin ang naging kasalanan ni Eva? Ang pagkain niya ng ipinagbabawal na bunga sa pagkilala sa mabuti at sa masama, na sa inyo pong kapahayagan, yun po ay tumutukoy sa paggamit ng isip at damdamin sa inyong mga salita. Ang sanggol, hindi po pwedeng gamitin niya ang kanyang isip at ang kanyang damdamin sa inyong mga salita. Paano po yun? Hindi ba maliwanag sa inyo ang ipinahayag ko tungkol sa kasalanan? Ito ay dalawang klase: physical na kasalanan at spiritual na kasalanan. Halimbawa, sa sinabi ko sa inyo tungkol sa aking utos, huwag kang magnakaw. Hindi ba ang physical na pagnanakaw ay yung kukunin mo ang mga bagay na may halaga pero hindi naman sa inyo? At sa spiritual naman, hindi ba maliwanag ang aking sinabi sa John 10:1 na sino mang hindi dumadaan sa pintuan ng mga tupa, isa siyang tulisan at magnanakaw? Kung ganoon po, Panginoon, yun po palang ipinahayag ninyo sa aming naging kasalanan ni Eva, yun po pala ay spiritual na kasalanan ni Eva. Paano naman po yung physical na kasalanan ni Eva? Alam mo, si Satanas, lahat ng masamang katangian ay nasa kanya. Isa na riyan ang pagiging mainggitin. Kaya kung ano ang aking ginagawa, gusto niya rin gawin. Kaya sa pagiging mainggitin niya, ako na Diyos, gusto rin niyang maging Diyos. At nilalang ko ang tao para maging asawa ko.
Nababasa ninyo yan sa Jeremias 3:14 at sa Isaias 54:5. At ang gusto ni Satanas ay gayahin din niya ako. Gusto rin niyang maging asawa ang tao. Pero hindi niya yun kayang gawin dahil ang pagiging asawa ko sa tao ay espiritual. Kaya ang ginawa niya, sinamantalan niya ang ibinigay kong kapangyarihan sa kanya. Lantad sa inyo yan. Halimbawa, hindi ba ninyo nababasa nang gawin kong ahas ang tungkod ni Aaron? Ginaya niya, ginawa rin niyang ahas yung mga tungkod ng mga manghuhula ni Paraon. Kaya, para magaya niya ako, narito ang kanyang ginawa na mababasa ninyo na ipinasulat ko kay Ezekiel. Ezekiel 28:13. Ikaw ay nasa Eden, na alamanan ng Diyos. Lahat ng mahalagang bato ay yung kasuutan. Ang sardyo, ang topasyo, ang diamante. Dito naman po sa Ezekiel 28:2. Anak ng tao, sabihin mo sa prinsipe sa Tiro, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat ang iyong puso ay nagmataas, at iyong sinabi, ako'y Diyos, ako'y naupo sa upuan ng Diyos, sa gitna ng mga dagat. Gayunman ikaw ay tao, at hindi Diyos, bagaman iyong inilagak ang iyong puso, na parang puso ng Diyos. Panginoon, kung ganun po, si Satanas, nasa Eden nga, pero nasaan yung tao? At bagamat po ang nababasa namin, siya ay ahas, yun pala ay talinhagang salita ninyo. Dahil ang ibig ninyong sabihin, ang kanyang anyo ay tao, pero ang kanyang ugali ay parang ahas. Kaya tinawag ninyo siyang ahas. Pero bagamat po siya ay tao, hindi po ninyo siya nilalang. Kundi, ang ginawa niya sa sarili niya, ginawa niyang tao, kung papanong yung tungkod ng mga manghuhula ni Paraon ay ginawa rin niyang ahas. Pero inferior po yung pagkatao ni Satanas, kung papanong inferior yung mga ahas na galing sa tungkod ng mga manghuhula ni Paraon. Dahil ito po ay kinain ng mga ahas naman na nanggaling sa tungkod ni Aaron na superior dahil yun po ay galing sa inyo. Panginoon, ipinakita po ninyo sa amin na nagtagumpay nga si Satanas. Pwede po ba ninyong ibigay sa amin yung mga batayan kung paano niya napagtagumpayan ang kanyang plano? Hindi ba ninyo nababasa kung bakit sinabi ko ang ipinasulat ko sa Genesis 3:20 na si Eva ang ina ng lahat ng tao? Genesis 3:20. At tinawag na Eva ng lalaki ang kanyang asawa, sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. Panginoon, bakit po ganun ang sinabi ninyo? Bakit hindi po si Adan ang ama ng lahat ng tao? Bakit hindi po ganun ang sinabi ninyo? Dahil nalalaman po namin na ang buhay ay nanggagaling sa lalaki, sa kanyang spermatozoa, at ang ovum naman ng babae, yan po ay walang buhay. Dahil nabasa po namin sa Lucas 3, magmula 23 hanggang 38, dapat sa lalaki, hindi sa babae. At ano ba ang inaakala ninyo kung bakit ipinasulat ko sa Genesis 3:16 ang paghihirap ng babae tungkol sa kanyang panganganak? Genesis 3:16. Sinabi niya sa babae, pararamihin kong luba ang iyong kalumbayan
at ang iyong paglilihi, mga anak kang may kahirapan. At bakit sinabi ko na magiging magkaaway ang anak ni Eva at ang anak ng ahas? Genesis 3:15. At papag-alitin ko, ikaw at ang babae, at ang iyong binhi, at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Hindi ba kayo nagtataka nang malasing si Noe at siya ay nahubaran? Nakita ni Ham na anak ni Noe ang kahubaran ng kanyang tatay. Pero nang magising si Noe, kung bakit imbis na ang isumpa niya ay si Ham na kanyang anak, kung bakit ang isinumpa ni Noe ay si Kanaan na kanyang apo na anak naman ni Ham. Genesis 9:18 hanggang 25. At ang mga anak ni Noe ang nagsilunsad sa sakyan ay si Sem, at si Ham, at si Japet, at si Ham ay siyang ama ni Kainaan. Ang tatlong ito ay mga anak ni Noe, at sa mga ito ay nakalatan ang buong lupa. At nagpasimula si Noe na maging mga magbubukid, at naglagay ng isang ubasan, at uminom ng alak at nalango. Siya'y nahubaran sa loob ng kanyang tolda. At si Ham, na ama ni Kainaan, ay nakakita ng kahubaran ng kanyang ama, at sinaysay sa kanyang dalawang kapatid na nangasa ubasan. At kumuha si Sem at si Japet ng isang balabal, at isinabalikat nilang dalawa, at lumakad paurong, at tinakpan ang kahubaran ng kanilang ama, at ang mukha nila ay patalikod, at hindi nila nakita ang kahubaran ng kanilang ama. At nagising si Noe sa kanyang pagkalango sa alak, at nalaman ang ginawa ng kanyang bunsong anak, at sinabi, sumpahin si Kainaan. Amin pong mga tagapakinig, pansinin po natin yung nabasa. Nang mahubaran si Noe, hindi po ba maliwanag ang nakakita sa kanyang kahubaran ay si Ham? Kung ganoon, si Ham ang nagkasala kay Noe. Pero bakit nang magising si Noe, imbis na si Ham ang kanyang kagalitan, bakit si Kanaan na anak ni Ham ang isinumpa ni Noe? Parang baligtad yata. At ano ba ang sa akala ninyo kung bakit ipinasulat ko kay Juan na si Cain ay sama-sama? O sa Ingles, Cain is of the wicked one. 1 John 3:12. Hindi gaya ni Cain na siya'y sama-sama. At hindi ba ninyo narinig nang ako'y magsalita sa mga tao? Ang sabi ko sa kanila, kayo'y sa ama ninyong dyablo. 1:8:44. Kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig niyong gawin. Sa isang mamamatay tao, buhat pa ng una, at hindi na nanatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya pagka nagsasalita siya. Kasinungalingan ay nagsasalita siya ng ganang kanya, sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. Hindi ba ninyo narinig ang sinabi ko? Kung magkasala ang inyong kanang kamay, putulin ninyo. Kung magkasala ang kanang mata nyo, dukitin naman ninyo. Ano ba ang nakita ninyo nang magkasala si Eva? Tungkol dito sa aking utos, hindi ba nang magkasala siya, ang tinakpan niya ang maselang bahagi ng kanyang katawan? Ito'y ipinasulat ko kay Moises, Genesis 3:7. At ano sa palagay ninyo kung bakit ipinasulat ko ang Genesis
1:25 na ang isang hayop ay manganganak ng kanyang kauri. Halimbawa, ang baka ay manganganak ng baka. Kung ganun po, Panginoon, ang tupa ay manganganak din ng tupa, at ang kambing ay manganganak din ng kambing. Tungkol naman sa ibinigay kong batayan sa inyo, kung bakit ang sinabi ko, si Eva ang siyang ina ng lahat ng mga tao, at kung bakit hindi ko sinabi na si Adan ang siyang ama ng lahat ng mga tao, hindi nyo ba nababasa ang ipinasulat ko kay Moises sa Genesis 4:1 at 2? Ang sinipingan ni Adan si Eva, at siya ay nanganak ng dalawa, si Cain at si Abel. At pagkatapos, sa Genesis 4:25, ay muling sinipingan ni Adan si Eva, at siya ay nanganak, si Seth. Ano ba ang nakita ninyo doon? Panginoon, meron nga po kaming napuna doon sa sinabi ninyong Genesis 4:1 at 4:25. Doon po sa 4:25 ay sinipingan ni Adan si Eva, at nanganak si Eva. Ipinanganak niya si Seth. Kung bakit doon po sa Genesis 4:1 nang sipingan ni Adan si Eva, ay nanganak si Eva ng dalawa, si Cain at si Abel. Kung ganoon po, si Cain at si Abel ay kambal. Panginoon, dito po sa sinabi ninyo sa amin, unti-unti po nagkakaroon ng linaw kung bakit sinabi ninyo sa unang 1:3-12 na si Cain ay sama-sama. Lumalabas po dito, si Cain hindi anak ni Adan. At dahil po sinabi ninyo sa Ezekiel 28:13 at 28:2 na si Satanas ay nasa Eden at siya ay tao, kung ganoon po, dahil nakasulat nang minsang si Eva ay nag-iisa, wala si Adan, at siya ay tinukso ni Satanas. At dahil po sa tagpong yun ay hindi pa sinipingan ni Adan si Eva, di po kaya naunahan ni Satanas si Adan sa pagsiping kay Eva? Kung ganoon po, sapagkat sinabi ninyo ang katangian ni Cain sa unang 1:3-12 na siya ay sama-sama, anak nga ni Satanas si Cain. Hindi po malayong mangyari yon, dahil ayon sa siyensya, mayroong tinatawag na superfetation. Ito po ay nababasa namin sa science, kung saan ang dalawang fetus ay mapoporma sa iisang pagbubuntis lamang ng babae. Ayon po sa science, ito po yung tinatawag na superfetation. Ito po yung kanyang definition. It is the formation of a fetus while another fetus is already present in the uterus. Although common in animals, it is rare in humans, but can result in a twin or multiple pregnancy where the fetuses display a marked difference in gestational development. Alam po ninyo, aming tagapakinig, ito pong superfetation, mayroong actual cases dito na nangyari sa Germany, kung saan mayroong mag-asawa na parehong puti at nagbuntis ang babae nang siya ay manganak kambal. Pero ang isa ay puti
at ang isa naman itim. Kaya nagduda yung kanyang asawa. Ang ginawa niya, ipinasuri yung anak niyang itim. Pero lumabas sa DNA test na ito palang lalaki, bagamat siya ay puti, mayroon pala siyang lahing negro. Kaya yung anak na isa na itim, anak din pala niya. At ganyan din po sa bansang Norway, kung saan meron ding mag-asawang puti. Nagbuntis ang babae, ng mga anak siya, kambal din. Ang isa, puti, at ang isa, itim. Ipinasuri din po yan. Pero lumabas sa DNA test, ito palang itim na anak, iba ang ama. Hindi yung lalaking puti ang ama nitong batang itim. Kaya ang ginawa ng lalaki, nagdemanda siya. At lumabas sa korte, nasilo yung babae. Talagang nagipit siya. Kaya inamin niya na siya ay nagpasiping sa isang negro. Panginoon, maliwanag po, lahat ng batayang ibinigay ninyo sa amin ay tama. Kaya si Cain ay anak ni Satanas, pero si Abel ay anak ni Adan. Pero Panginoon, kung ganun po ang nangyari, bakit doon po sa sinabi ninyo sa Genesis 4:1, ang sinabi ni Eva sa inyo ay galing sa inyo si Cain? Dito po sa Genesis 4:1 and 2, na ganito po ang nakasulat, "And Adam knew Eve his wife, and she conceived and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord." Dito po sa binanggit ni Eva na sinabi niya, ako ay nagkaroon ng anak na lalaki na galing sa Panginoon. Alam po natin na si Eva ay sinipingan ng Diablo o si Satanas. Bakit po niya nasabi ito? Si Eva ba ay hindi ba nagsisinungaling dito? Anak, sa mata ng mga tao, nagsinungaling siya. Pero sa aking harapan, hindi siya nagsinungaling. Dahil narito ang sinabi ko. Isaiah 45:7. Aking inilalagay ang liwanag at nililikha ko ang kadiliman. Ako'y gumagawa ng kapayapaan at lumilikha ako ng kasamaan. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat ng bagay na ito. Dito naman po sa Amos 3:6. Tutunog baga ang pakakak sa bayan at ang bayan ay hindi manginginig? Sasapit baga ang kasamaan sa bayan at hindi ginawa ng Panginoon? Panginoon, dito po sa sinabi nyo, kung hindi lang talaga isusuko ng tao ang lahat-lahat bilang pagpapakababa sa inyong harapan, ay hindi po niya matatanggap itong sinabi ninyo sa 2 bersikulo. Pero ito po'y buhay sa aking sarili dahil ako mismo ang nakakita nang bago ninyo ako tawagin. Ito po'y ikinukwento ko sa aking mga kakilala, pero walang naniniwala na para ako ay magpakababa sa inyong harapan, kinakailangan mo ng pumutok ang pinatubo. Kinakailangan mo ng maraming hari-harian ang masasalanta, maraming buhay ang mawawala. Pero lahat pong ng kaganapang yan ay kagustuhan ninyo, dahil ang importante sa inyo, Panginoon, ay ang pagpapakababa ng tao. Walang kwenta kung anuman ang inyong gawin, bagamat ito ay masama sa paningin ng tao, pero ang mahalaga sa inyo, ito ay magre-resulta ng pagpapakababa ng taong gusto ninyong tawagin. Dahil po, mga kaluluwa ang inaani ninyo para inyong maporma
ang itinatayo ninyong kaharian. At Panginoon, bilang pong pagpapatibay sa inyong sinabi, na tunay nga na si Eva ay sinipingan ni Satanas, dahil po sa sinabi ninyo sa Genesis 2:9 na ang binabawal ninyong huwag kainin ay ang nasa gitna ng hardin. Na ayon naman po sa inyo, ang hardin na inyong tinutukoy ay ang babae, ayon sa Song of Solomon 4:12. At dahil nga po, ang ipinagbabawal ng Diyos ay ang gitna ng hardin, yun pala ay tumutukoy sa gitnang pagkababae ni Eva. Kaya nga nabuksan ang mata sa pagkakasala, kaya yun ang tinakpan nila. At meron din pong kasalanan si Adan, dahil kinuha pa rin niya si Eva. Gayunmang siya ay nasipingan na ng iba o ni Satanas. Yan po ay isang paksa, hindi po natin tatalakayin ngayon. Huwag po nating kakalimutan na ang ating tinatalakay ay tungkol sa physical na sanggol. Kung siya ay mamatay, saan nga ba siya pupunta? Nababanggit po sa Ezekiel 18:20 na yung kasalanan ay hindi pwedeng ilipat o manahin. Ganyan din yung parusa, na yung parusa ay nararapat lamang sa gumawa ng kasalanan, na nababanggit sa Deuteronomy 24:16. Maliwanag po doon na ang kasalanan ay hindi pwedeng matransfer o mailipat. Ngayon po, yung pagkakasala naman ni Eva, ano ang epekto nun sa atin? Dahil po nakasulat na ang tatlong anak ni Noe, si Sem, si Ham, at si Japet, ay galing lahat ang mga tao sa kanila. Panginoon, hinihintay po namin ang inyong kapahayagan. Kung sino naman, si Noe at si Mrs. Noe, anak, ito ang mababasa nyo. Unang tao, Adan, Genesis 2:7. Wala si Cain dahil anak ng dyablo si Cain. Wala rin si Abel dahil namatay na. Kaya ikalawang tao, si Seth, Genesis 5:4. Ikatlong henerasyon, Enos, Genesis 5:9. Ikaapat, Kainan, Genesis 5:12. Ikalima, Mahalalil, Genesis 5:15. Ikaanim naman, Jared, Genesis 5:18. Ikapito, Enoch, Genesis 5:21. Ikawalo, Metusela, Genesis 5:25. Ikasiyam, Lamek, Genesis 5:28 hanggang 29. Ikasampu naman, Noah, nag-asawa at nagkaanak ng tatlo, Sem, Ham, Japet. Panginoon, nabasa nga po namin sa Genesis 6, magmula 1 hanggang 2, kung saan ang mga anak ng Diyos na mga lalaki, ang ibig po ninyong sabihin, sila ay mga lahi ni Adan. Nakita nila ang mga anak ng tao na babae na magaganda, na tumutukoy sa lahi ni Cain. Nagpapatunay po dito nang gawin ni Satanas na tao ang kanyang sarili, siya ay simpatiko, magandang lalaki po siya. Kaya po pala natukso niya si Eva. Kaya po makikita na sa Genesis 6:5, doon na lumaganap ang kasamaan sa buong mundo. At doon na po pumasok ang historya ni Noe, kung saan sa kasamaan ng mga tao ay pinalubog ninyo ang mundo. At ang iniligtas lamang po ninyo ay ang pamilya lamang ni Noe.
Dito na po namin napag-isip-isip yung sinabi ninyo sa Genesis 1:25 na ang baka ay manganganak ng baka. Kaya maliwanag ang tupa ay manganganak ng tupa din. Ganoon din po ang kambing, manganganak siya ng kambing. Amin pong tagapakinig dito sa inilahad ng Diyos sa atin. Balikan po natin yung pangyayari sa buhay ni Noe na nabasa kanina, kung saan pagkatapos ng baha, siya ay nagtanim ng ubas at siya ay nalasing. Sa kanyang pagkalasing, siya ay nahubaran. Nakita yan ni Ham. Kaya maliwanag na nagkasala si Ham sa kanyang ama. Pero kung bakit nang magising si Noe, imbis na si Ham ang kanyang pagalitan dahil siya ang nagkasala, ang isinumpa ni Noe ay si Kanaan na anak naman ni Ham. Mababasa po natin na si Noah ay nagkaroon ng ubasan at siya ay uminom ng alak at siya ay nalasing. At ito ay nakita ni Ham na kanyang anak ang kanyang kaubaran. Nung magising si Noe, isinumpa niya yung anak ni Ham na si Canaan. Bakit po ang anak ni Ham ang kanyang sinumpa? Bakit hindi po si Ham ang kanyang sinumpa, gayong si Ham naman ang nakakita sa kaubaran ni Noah? Anak, hindi ba ninyo nalalaman na ako'y nagsasalita sa talinhaga? Maliwanag nga sa inyo na nakita lang ni Ham ang kahubaran ng kanyang ama. Pero narito naman ang sinasabi ko sa inyo. Leviticus 18:8. Ang kahubaran ng asawa ng iyong ama ay huwag mong ililitaw. Yun nga'y kahubaran ng iyong ama. Panginoon, ganun pala po. Ang kahubaran ni Noe ay ang kahubaran ni Mrs. Noe. Yun ang nakita pala ni Ham. Hindi lang yan. Narito pa. Deuteronomio 22:30. Huwag kukunin ang lalaki ang asawa ng kanyang ama at huwag ililitaw ang balabal ng kanyang ama. Dito naman po sa Levitico 20:11. At ang lalaking sumiping sa asawa ng kanyang ama ay kahubaran ng kanyang ama na kanyang inilitaw. Kapwa sila papatayin na walang pagsala, mabububo ang dugo nila sa kanila. Panginoon, napakalaki nga po palang kasalanan ng ginawa ni Ham. Kung kanina po ang akala ko, basta nakita lang niya ang kahubaran ni Noe. Pero yun nga po pala ay salitang talinhaga ninyo na ngayon ay ipinahayag ninyo sa amin na ang katumbas po pala nun, sinipingan ni Ham ang kanyang ina. Napakalaki pong pagkakasala. At isa pong napakalaking kapahayagan ng ibinigay ninyo sa amin na kaya pala nagawa yan ni Mrs. Noe dahil siya ay lahi ni Cain, lahi ni Satanas. Tama nga po, Panginoon, kaya sinabi ninyo sa John 8:44, "The lust of your father, the devil, you will do." Tama nga po, Panginoon, walang pwedeng magkaila sino man sa amin ngayon yung inyong sinabi, "The lust of your father, the devil, you will do." Panginoon, ngayon po namin napag-unawa nang lalangin ninyo ang tao ayon sa inyong wangis. Yun pala ay tumutukoy sa aming Panginoong Jesucristo na isinalarawan bilang isang tupa. Pero ngayon, dito sa pagkakasala ni Eva, hindi na po tupa ang mga tao, kundi kambing na. Kaya maliwanag na po ang sinabi ni David sa awit 51:5.
narito, ako'y inanyuan sa kasamaan, at sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina. Kaya po pala nasabi yan ni David, dahil nakita niya na siya ay kambing. Kaya napakaliwanag po ngayon ang sinabi ninyo sa Lumang Tipan, sa awit 14:3, at ganoon din sa Bagong Tipan, Roma 3:10 hanggang 12, na amin naman pong tinatanggap. Awit 14:3. Silang lahat ay nagsihiwalay. Sila'y magkakasama na naging kahalay-halay. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Dito na po sa Roma 3:10 hanggang 12. Gaya ng nasusulat, walang matwid, wala kahit isa. Walang nakakatalastas, walang umahanap sa Diyos. Silang lahat ay nagsiliis, magkakasamang nawala ng kasaysayan. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Panginoon, totoo nga po na kung ang tao ay kambing, pwede po kayang gumawa ng mabuting gawain ang isang kambing na maging katanggap-tanggap sa inyo. Kaya po pala sinabi ninyo sa Isaiah 64:6 na ang lahat ng yan ay basahang marumi lamang sa inyong harapan. Dito po sa mga ipinahayag ng Diyos sa atin ay pumasok po sa aming kaisipan at napag-unawa. Kaya pala hindi tinawag na ina ng ating Panginoong Jesucristo si Birhen Maria, dahil hindi pala ginamit ng Diyos ang ovum ni Birhen Maria, dahil ang ginawa ng Diyos ay inilagay lang pala ang fetus sa sinapupunan ni Birhen Maria, kaya isa lang siyang surrogate mother. Kaya po magpakailanman ay hindi tinawag ng ating Panginoong Jesucristo si Birhen Maria na ina, kundi ang tawag niya ay babae. At sa iyo, kaibigang nagtanong, hindi pa ba maliwanag kung saan mapupunta ang physical na sanggol kapag siya ay namatay? Pwede bang anihin ng Diyos ang kaluluwa ng isang tao na isinalarawan bilang kambing, dahil ang inaani lamang ng Diyos ay ang kaluluwa ng mga taong isinalarawan naman bilang tupa? Kaya sa huling oras ng mundo ay hihiwalay ng ating Panginoong Jesucristo ang tupa sa kanyang bandang kanan at ang kambing sa kanyang bandang kaliwa. Marahil po sa mga nakikinig ngayon ay mayroong tanong sa kanilang isip na ganito: kung hindi maliligtas ang physical na sanggol dahil hindi siya tupa, paano naman ang kanyang kaparusahan? Dahil wala naman siyang kasalanan, sapagkat wala siyang ginawang masama. Ayon po sa ipinahayag ng Diyos sa atin sa mga nakaraan nating pag-aaral, ng isang kambing pala ay parurusahan ayon sa kanyang ginawang kasalanan, at pagkatapos siya ay daranas ng ikalawang kamatayan. Pero ang sanggol, dahil yan ay wala pang ginawang kasalanan, ang mangyayari lang pala sa kanya, daranas lang siya ng ikalawang kamatayan, para lang siyang bula na biglang nawala, pero hindi na po siya daranas ng kaparusahan. Pero po pwede pa rin pong sumagot ang tao ng ganito, mangangatwiran siya. Bakit hindi binigyan ng Diyos ng pagkakataong lumaki ang sanggol na yan? Malay mo, magiging tupa siya. Pero huwag po nating kalilimutan, dahil ang Diyos ay omniscient, nalalaman po niya ang lahat ng mangyayari. Kaya alam ng Diyos, kahit lumaki pa ang sanggol na yan, ay hindi na siya maniniwala.
siya ay mananatiling kambing. Kaya kung tutuusin po, mas swerte pa siya dahil hindi na siya daranas ng kaparusahan. Dito po namin nakikita ang kahalagaan ng born again. Ito po ay ang transformation ng kambing sa pagiging tupa. Noon po ang alam naming born again. Kapag tinanggap mo lamang na si Jesucristo ang siyang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, kasabay ng pagbabagong buhay, born again ka na. Pero sa harapan ng Panginoon, nananatili pa rin kambing dahil hindi nauunawaan ang salita ng tupa. Ang ebidensya, hindi nakikilala ang Diyos. Gayunmang inaangkin nilang kilala nila ang ating Panginoong Jesucristo. Pero dahil nanatiling misteryoso ang Ama, hindi pa rin nila kilala ang Diyos. Samantala, doon po sa internet, pwede pa rin kayong magbasa ng articles natin doon. Narito po ang website natin, www.purechristianity.org. One word lamang po yon at small letter lahat. Tayo po ngayon ay magpasalamat. Panginoon, maraming pong salamat. Muli ninyong ipinaalala sa amin na kung gagamitin namin ang aming isip at ang aming damdamin para unawain ang inyong mga salita, makikita po namin ito'y nagkakasalungatan at baka masabi pa namin kayo ay isang sinungaling. Maraming pong salamat, tinuruan po ninyo kami kung paano namin makita na yan ay hindi magkakasalungatan. Kailangan po pala naming manatiling mababa sa inyong harapan para makita namin na ang bawat salita ninyo, ito ang magsisilbing pagkain ng aming kaluluwa upang siya ay manatiling malakas. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.